Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Grabe naman ito si Tito Soto. Ito magsalita ba? Sabi ni Tito Soto sa black minority ba? Sa minority black sa Senado, mamamatay kayo sa sama ng loob. Wow! Tito Soto, ganun ka magsalita sa mga senador mo? Tito Soto tinawag na gimmick ang mga batikos ng minority sa kanya. Iginiit na walang mali sa pagsunod ng request ng Kamara ni Romualdez. Sabi ni Tito Soto, mamamatay sila sa sama ng loob. Ganito ba magsalita ang isang Senate President? Kung gusto mo ng unity sa Senado, aawahin mo ba ang mga minority black? Bilang leader, kahit may mga binabato silang negatibo towards you, dapat mapagkumbaba ka, dapat hihimukin mo sila, madadala sila para united lahat ng mga senado. Pero kung sasabihan mo na mamamatay kayo sa sama ng loob, di ba hindi maganda na makikita ng tao na ganun ka palang klaseng leader? Yan Yan kabibig tawang-tawa si Soto. Di ba? Mamamatay sila sa manang loob. Mainit na pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos niyang maliitin ang mga batikos ng mga minority sa Senado kaugnay sa custodial arrangement ng flood control scam witness na si Bryce Hernandez. Sabi pa, sa panayam kay Christian Esguerra sa Facts First, idinepensa ni Soto ang kanyang payag na mailapit si Hernandez sa PNP Custodial Center alinsunod sa hiling ni Speaker Martin Romualdez. Sabi pa ni Soto, gimmick yan ng minority. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto nyo, awayin ko ang House of Representatives on day 1. Mamamatay sila sa sama ng loob. Yun kabibig ha. Yun ang komento ni Tito Soto. Well, kung hindi mo talaga gusto na magkaroon ng away, pwede mo naman pakinggan ang minority black. At pwede mo, ang kamalian lang ni Soto ba, ay agad-agad siya nagdesisyon na hindi kinukonsulta ang mga senador. Kasi feeling siya na ang Senate President, so may hawak na siya ng power, diretso-diretso na lang siya na gumawa ng hakbang at desisyon tungkol kay Bryce Fernandez. Di ba? Ito bang klaseng leader ang gusto natin mga kabibig? Katulad din siya kay Marcos na hindi sinasangguni ang mga desisyon kasi Senate President or Presidente. So, powerful. Ako ang masusunod. Bahala kayo dyan. Mamamatay kayo sa sama ng loob. So, ganitong klase ang ating Senate President. For me, to compare between Tito Soto and Chis Escudero, mas gusto ko si Chis Escudero. Kasi before siya gagawa ng action, nakasaad sa mga sa batas eh. 'Di ba? How many times na si Chis Escudero ay sinupalpal niya ang House of Representatives kasi may paniniwala si Chis Escudero and that paniniwala is based on facts and laws. Pero si Tito Soto para yatang more sa bardagulan. Mas mahilig siya sa bardagulan, yung awayan. Diba? Kaya nga sabi ni Senator Lacson sa kanya, Soto Lacson on the alleged Senate counter coup in the works, very devious. Senate President Tito Soto and SP Pro Tempore Pampilopin Lacson on Sunday reacted to a rumor that another Senate coup was in works barely a week after a major leadership shake-up at the chamber. Peke daw na papalitan si Senator Soto bilang Senate President. Intended to deceive and confuse daw di umano, underestimating the intelligence of the new Senate majority bloc, nagbabakasakaling may tumalon at magpirma, sabi ni Lacson. Lacson was addressing an alleged breaking news that Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano has secured enough support to overthrow Soto. Sabi dito, malevolent, underhanded, foul, and desperate. Kung may song na AK Breaky Hearts, ito naman ay fakey, breaky news. Amid the issue, Soto on X asked
what are they so afraid of without referring to anyone? Very devious. Wala pang hearing sa Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilan magpalitan agad. What are they afraid of? Ang pangit, no? Na ganitong klase pa lang mga senador meron tayo. Akala natin ba, kabibig ba, na magkakaisa ang mga senador para sa mga nangyayari sa Pilipinas, lalo na sa flood control project. Kung ganitong klase ang pamumuno ni Senator Soto, na parang hinihikayat niya maging rebelde ang minority bloc, edi sana mag-resign ka lang, Soto. Kasi parang hindi ka karapat-dapat maging Senate President. Diba? Ang pangit pakinggan na kahit sa konting kibo ng mga minority bloc, pumapatol si Tito Soto at si Ping Lacson. May nangyari bang ganito nung umupo sina Chis Escudero at Jinggoy Estrada? Kung magsalita sina Risa Hontiveros, sino pa yung mga previous minority bloc? Hindi naman sila. Sasabihin naman nila, we're respecting their statement, their stance. Pero itong si Soto at si Lacson parang mahilig sa away. Mahilig ng gulo. Parang kung gusto nilang ma-wipe out itong minority bloc at para ang majority bloc na lang mananalo, gusto nilang mga ganun, mga kapibig ba? Ito naman yung majority bloc kasama ng mga magkapatid na Villar, tapos yung magkapatid na Tolfo. Ay nako, mga plastic yan, huwag yun na lang butuhan yan, 'di ba? Kaya nga sabi ni Tito Soto, ano bang kinatatakot ng mga senador na ito? Grabe, no? Nako. So, ano ang yung reaction hinggil dito, mga kapibig? Parang confident si Soto na hindi siya matatanggal at Senate President. Pero Soto, malay natin. Kasi ikaw nga, nag-Blue Ribbon Committee lang si Marcoleta at nag-affidavit si Diskaya at binulgar ang mga congressman at ilang mga mayor. Biglang umalis sila sa Hontiveros, nakakuha na pala kayo ng pirma para patalsikin si Escudero. Diba? Alerky naman sila. O eto si Marcoleta, para tawag dito, himas-himasan. Parang parang for me, ayoko si Soto bilang Senate President. Ito. Yung aking sentimiento improve ng committee na i-cover natin, sir, i-recommenda sa DOJ. Opo. Yun ay trabaho Opo. ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo. Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ. Opo. Na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisentimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas. Wala naman sa batas yun eh. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes, kung sakasakali. Mr. President, nung bang nag-research ka, nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli ang di umano'y nakulimbat na perang pang-estado. Bakit hindi nyo man lang binasa yung batas kung yun ay kasama sa requirement? Hindi mo pwede yun. Ibig sabihin, dapat in-honor nila yung pinagtapusan namin. Tsaka kayo, ituloy ninyo. Nasaan ang continuity? Ang Senado is an institution. Tama diba? po. Kami, the senators may come and... May nakakahiya si Soto, no? Nakakahiya talaga kung kanikong Senate President. Kasi si Marcoleta magre-react based on what he believes and what is right based on laws. Based on Constitution. Pero si Soto, ewan ko. Yes po. Pero yung Senado mananatili siya doon as an institution. Di ba? Opo, tama. Yung Senado mas malaki kaysa individual na pangalan at bilang ng mga senador. So yung proceedings, institution din yun eh. Kung walang paggalang sa proceedings ng institution, paano na kami? Diba? Saan papunta kami? Nakakapangamba ngayon. Yan ang punto riyan eh. Yung aking yun, mga kabibig. Soto, makinig ka kay Senator Marcoleta. Kaya nga, kabibig, maraming mga Pilipino ngayon na parang hindi nagugustuhan ang pagkaupo ni Senate President Tito Soto. Sabi dito, Senate Minority Leader Peter Cayetano secures enough number to be the next Senate President. Bye-bye, Tuta Sen. Tuta Sen pala. Eto, mambiha si Banat Bay. May banat din kay Tito Soto. Nako, Tito Soto. Paano yan? Maraming bumabanat sa'yo. Ito na.
nananawagan ng mga iba't ibang page na palitan na si Soto at si Cayetano ang ipalit. As a matter of fact, papakita ko sa inyo ito kasi ito, ako hindi ko pa nga sinasabi wala pa akong post tungkol dyan Nagulat lang ako kasi nakita ko sa mga iba't ibang post at ibang vlogger, etong ganito, yan. Gusto nilang papalitan talaga si Soto kay Cayetano, di ba? Bakit gusto nila si Cayetano? Kasi nga, si Cayetano, yes, he could be a Duterte secretary before and he belongs to the minority, pero pag tumingin po siya, very objective. Tapos titingnan nyo ito, pinaboboto nung isang page. Tingnan ninyo papakita ko sa inyo yung naging botohan dito. Ito, kaya na naging botohan. 93,000 na nagsasabing gusto na nila si Cayetano. Dati-rati ayaw nila Ayoko naman sabihin yung I told you so. At ano ba yung may gusto lang kay Soto? 4,000 lang. Kay Cayetano, 93,000. Ganyan ang nangyayari. Pero hindi ko maintindihan, bakit ang mga politiko natin ngayon nagbubulag-bulagan na sa katotohanan? Magbulag-bulagan sila kasi delikado naman mabuking ang kanilang mga corruption ginagawa. Simula na nagsalita ang mga Diskaya, noon na naratol na silang lahat. Naratol na silang lahat. Ito ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Yes, Senator Cayetano in, Soto out. Yes, Cayetano, ibalik mo si Marco Lataro Red Ribbon Control para maayos ang Pilipinas. Dapat may alam ang ilagay dyan, hindi yung nagpapasikat lang. Dapat talagang palitan, bias talaga ang investigasyon kung si Soto ang Senate President from Hector Bellones. Cayetano ang linaw niyang magsalita, naiintindihan mo talaga. Si Soto kasi pang itbulaga lang yan, nakakahiya. Sino bang bumoto kay Soto? Hala, syempre pag may aso, may amo. Dapat congressman tinakbo ni Soto, hindi senador. Doon pala siya sumusunod sa House of Representative. Yes, Senator Cayetano, lawyer and bright, katulad ni Soto na komedyante lang. Kamote, bulaga. Hala, anong mga tap. Natawa ako doon sa 1,000K lang. Ay, nako, katawa naman. Oy. Palitan si Soto, asa naman yung 110,000K? I think kay Cayetano to. Dapat lang palitan si Soto. Nakakahiya. So yun po mga kabibig ang mga komento ng ating mga netizen na gusto lang mapalitan itong si Senate President Tito Soto. Ay naku, paano kaya tatanggapin ni Senate President Tito Soto na marami palang gusto na palitan siya? Paano yan mga kabibig? Naku, kung hindi papalitan si Soto, posible ito ang mangyari kabibig Meron akong video na kung saan kuha ito ng mga netizen. At Tito Soto, pakinggan mo itong galit ng mga netizen na nagrarally na naku, delikado to kung ito pa ang susugod. Ito na kabibig naman, kinig tayo mga kabibig. Ito na. Mga bobo, lalo na sila kusod na ikimpatiya. Mga kurakot ng politiko. Hindi na kayo naawa sa amin. Nagdurusa kami. Mga hayop kayo. Ikaw na. Bongbong Marcos Bagan. Isa kami sa mga nagbolon mo. Isa pa ako sa nangampanya. Pati ka mag-anak ko. Manano pa lang na hayop ka. Hala, grabe. Hayop talaga. Nabudol mo kami. Hayop na mag-resign ka na. Isa ka pa dito, Soto. Tito Soto. Ay, kandidato ka lang sa impyerno. Hala. Pape, si Tito Soto. Ay, matino na nakaupo dyan. Bobo ka naman sa batas. Hindi ka abogado. Oh my goodness. Pilit ka bumubo dyan. Bobo sa batas. Ang kahirapan ng bansa dahil kayo mga maginawa isa ka ata. Sana ka, tigil. Hala, galit si Kaya Lolo. ganyan ka. Una pa lang, katangkat at sila sa kapanggalian ng gabay ka pa. Hala. Hindi maganda ang imahe ng pamangkin mo. Hinamay mo lahat. Bakit tayo nagsasakripisyo? Alam natin na ang bawat isa sa atin ay hindi dito taga rito. Galing pa sa iba't ibang lugar, maulan, matraffic, malayo ang pinanggalingan, ngunit andito tayo upang magkaisa. Ito. Ang lalo na sila kusod na ikimpatiya. Ang mga kurakot ng politiko. Hindi na kayo naawa sa amin. Nagdurusa kami. Mga hayop kayo. Hala. Ikaw na. Bongbong Marcos Bagan. Hala, pangag. Isa kami sa mga nagbolon mo. Hala. Isa pa ako sa nangampanya. Pati ka mag-anak ko. Manano pa lang na hayop ka. Hala, grabe si Lola. Hayop talaga. Nabudol mo kami. Hayop na mag-resign ka na. Isa ka pa dito, Soto.
abogado! Hala, sino sa impyerno? Bakit? Si Tito Soto pa! May matino na nakaupo dyan! Bobo ka naman sa batas! Walang bobo sa batas. Abogado! Pilit ka bumubo dyan! Ang kahirapan ng bansa dahil kayo mga magkinawa isa ka ata! Sana ka, tigil! Kaya ganyan ka! Una pa lang, atak-tak at sila sa kapangyarihan ng damay ka pa! Imbis maganda ang imahe ng pamangkin mo, hinamay mo pa! Kaya ikaw, Tito Soto, bumaba ka na dyan! Papalikin mo! Paupuin mo yan, mga abogado, hindi ikaw! Hala, paupuin mo si Tito Soto ang mga abogado, hindi ikaw. Dinamay mo si Vico Soto. Naku, parang negative impact ito kay Vico Soto, ah. Dahil wala ka na lang sa batas, pa-English ka lang, magaling ka, pero sa batas, bobo ka! Hala, pa-English si Tito Soto, pero sa batas, bobo ka. Naku, grabe si Lolo. Ang taong bayan! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! 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 Hala, na high blood si Lola, mga kabibig. Na high blood sa mga statement. Ng kanilang damdamin ay muling sumiklap upang ang katarungan at katuwiran ay mangingibabaw sa ating bansang minamahal. Lahat ng nandito sa paligid po ng area ng EDSA Ortigas, hindi po ito tungkol lamang sa mga Duterte. Hindi po ito tungkol sa kulay ng politika. Ito po ay tungkol sa ating henerasyon at sa mga kabataan na mga Pilipino na minamahal natin at ninanais natin sila ay hindi magmamana ng isang gobyernong pinaghaharian ng mga magnanakaw. At the count of 5 to 0, sisimulan natin ang unang buwelo ng ating pag-iingay na ang ating mensahe. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 5, 4, ilabas ang mga pito, ang mga paltok at pag-ingay. 5, 4, 3, 2, 1, go! So yun, kabibig, nakita natin ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Medyo meron na dito yung iba, oh. Si Lola, nakita natin si Lola. Ito din. Hinggan natin to si Kuya. Cannot mention which is Martin Romualdez and Saltico. Agad pinalitan ni Senator Marcolita. Pabayag pa tayo dyan. Pinatira pang boses. At ngayon, ang ginagawa po nila sa House of Representatives, nakita niyo ba? Ang kumanta kay si Diskaya, ang kanilang gustong bigyan ng Witness Protection Program ay si Bryce Hernandez. Tama! Bakit kung gusto niyong pagbigyan ng isang proteksyon ang lahat na whistleblower at lahat na kumakanta, bakit hindi lahat ay? Bakit si Bryce Hernandez lang at si Mendoza? Bakit hindi lahat na kumakanta? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan sa Kongreso si Martin Romualdez at si Saldico? Bakit kailangan nila pag-uusapan lang yung mga baha sa Davao daw? Kailangan imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon. Gago ba sila? Bakit nila imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon kung wala namang nangyaring corruption? Kung wala namang nangyaring ghost project? Ngayon bubuo sila ng isang investigative, isang independent investigative body para daw imbestigahan. At gusto nila itigil ang investigation sa Blue Ribbon Committee. Okay lang sa House of Representatives. Ang ina, wala tayong makukuha dyan dahil ang kanilang paggagawin ay pagtatakpan lang ang pagnanakaw ni Saldico. Nakalos ayaw nga nilang imbitahan, hindi nga nila ma-mention. Sa House of Representatives, wala tayong aasahan sa investigation. Kung gusto natin makita ang tunay na investigation, nasa Blue Ribbon Committee. Dahil naniniwala po tayo na ito ang legit
at may karapat-dapat na mag-imbestiga sa nangyari corruption sa ating bansa. Ngunit mukhang gusto nila ipatigil ito. Kung ipapatigil nila ang Blue Ribbon Committee, lalong walang malalaman tayong mga Pilipino sapagkat gagawin nila itong tahimik sa pamamagitan ng sinasabi nilang independent investigative body. Ngunit sila lamang yung makakaalam at ilalabas lang nila yung gusto nilang ilabas at ang kanilang gustong pagtakpan ay pagtatakpan nila. Ulit ito dahil wala na akong boses. Kung hindi tayo lalaban, kailan pa? Yun lang, wala na boses. Maraming salamat. So yun, kabibig, ilang mga protestors na kung saan ay nagbigay ng kailang saloobin hinggil sa mga problema ng ating bansa, mga kabibig. Grabe yung si Lola, no? Sabi ni Lola, napa-English ka pa pero bobo ka pala sa batas. Umalis ka dyan. Oh, dinaman mo si Vico Soto. Grabe ang Lola kung venting ng emotion, grabe talaga, as in hindi mo talaga makokontrol. Well, ganun talaga ang tao. Ang taong bayan ay napupuno na sa mga pangyayari ngayon, natural. Magre-react talaga yan. So lang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe. Shocking. Bye everyone. See you next time.